sa nalalapit na pagtatapos ng taong 2024. Nadagdagan pa mga sikat at magagaling na mga artista at celebrity ang pumanaw na. The Philippine Showbiz List presents Pumanaw na mga artista at celebrity sa 2024 Part 2. Robert Alejandro. Namayapa na ang Filipino graphic artist na si Robert Alejandro noong November 5. Taong 2002 nang maging bahagi si Robert ng show na Art is Cool at nakilala siya ng mga viewers bilang si Kuya Robert. Noong 2016 ay na-diagnose si Robert ng colon cancer. Mayta Sanchez. Isang malungkot na balita nagdulot ng hinagpis sa mga fans at kaibigan ni Mayta Sanchez na mas kilala bilang Girlie Ejercito sa totoong buhay matapos siyang pumanaw sa edad na 55 noong November 3, 2024 dulot ng endometrial cancer sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Si Mayta ay asawa ni dati Laguna Governor E.R. Ejercito at isang ina sa kanilang 6 na anak. Si Mayta ay nagsilbing mayor ng Pagsanhan, Laguna sa loob ng 9 na taon mula 2010 hanggang 2019. Matapos na kanyang termino bilang mayor, nahalal siya bilang vice mayor ng Pagsanhan noong May 2019. Nang sumapit ang halalan ng May 2022, muling sinubukan ni Mayta ang kanyang kapalaran sa pagtakbo bilang mayor, ngunit hindi siya pinalad na manalo. Kabilang sa kanyang mga pelikulang pinangunahan ay ang Haragan, Walang Piring ang Katarungan at Ang Dalubhasa. Ang kanyang huling pagganap sa pelikula ay sa Shake, Rattle and Roll, The Extreme. David Charlton. Isang hindi inaasahang balita ang lumukob sa mundo ng hair and beauty salon nang ibinalita sa official Facebook page ng David Salon ang pagpanaw ni David Charlton noong October 29, 2024. Si David ay founder at CEO ng tanyag na beauty salon chain na ito. Ipinanganak siya sa Sunderland, Tyne and Wear, England noong 1955 at nagmula sa isang pamilya ng mga hairdresser. Nagsimula si David sa pagtatrabaho ng full-time sa edad na 16 sa salon ng kanyang tiyuhin. Sa kabila ng kanyang abalang trabaho, nakapagtapos siya sa pag-aaral sa loob ng 3 taon at pumasa sa City and Guilds of London Institute examination sa men's and ladies hairdressing na may pinakamataas na karangalan. Noong 1978, dumating si David sa Pilipinas at naging manager at naging isang may-ari ng Reverse Salon. Taong 1989 na kanyang itinatag ang David Salon na may layuning magbigay ng dekalidad na serbisyo sa pag-aayos ng buhok sa abot-kayang halaga. Coritha. Pumanaw na ang dating folk singer na si Coritha noong September 27, 2024. Nakilala si Coritha noong dekada 70 at 80 dahil sa mga kantang Oras Na, Sierra Madre at Lolo Jose. Siya ay tinuturing na isa sa mga haligi ng original Filipino music o OPM na kilala sa kanyang mga kanta na may makabuluhang mensahe tungkol sa kalikasan, pagmamahal sa bayan at buhay ng mga simpleng tao. Noong February 2024, nagkaroon si Coritha ng malubhang stroke na nagdulot ng kanyang pagkakaparalisa at pagkawala ng kakayahang magsalita. Bago ito noong 2018, isang trahedya ang tumama sa kanya nang masunog ang kanyang tahanan sa Quezon City na nagdulot sa kanya ng depresyon. Matapos ito, kinupkup siya ng kanyang partner at nanirahan sila sa Tagaytay City. Ang kanyang musika ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga tao, hindi lamang dahil sa magagandang tunog, kundi pati na rin sa mga mensahe ng hustisya at pagbabago. Noong 1982, ginawaran si Coritha ng 2 Cecil Awards para sa Best Folk Pop Song at Best Folk Pop Vocal Performance na lalong nagpatibay sa kanyang pagiging boses ng masa. Mother Lily Monteverde. Pumanaw naman si Mother Lily noong August 4, 2024 sa edad na 85. Ang kanyang pagpanaw ay inanunsyo ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag sa mga social media pages ng Regal Entertainment Inc. Hindi ibinahagi ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Kinilala si Mother Lily bilang isang true visionary at isa sa mga haligi ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Pinuri siya ng pamilyang Monteverde sa kanyang walang pag-iimbot na pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga Pilipinong filmmaker na makapagpahayag ng kanilang mga talento at kwento. Ang kanyang pagpanaw ay nangyari ilang araw lamang matapos pumanaw ang kanyang asawang si Leonardo Remy Monteverde, isang dating basketball player noong July 29, 2024. Sa kanilang pahayag, sinabi ng pamilya na sila ay panatag sa kaisipang ang kanilang mga magulang ay mananatiling magkasama sa isang lugar na walang hangganan. Alexa Gutierrez. Maraming puso ang nadurog at labis na nalungkot sa balita ng pagpanaw ni Alexandra Joella Alexa o Chico Gutierrez, asawa ni Elvis Gutierrez noong July 27, 2024. Pumanaw si Alexa sa edad na 38 matapos ang laban niya sa sakit na leukemia. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ni Rufa Gutierrez, isang hiwalay na post kung saan ibinuhos niya kanyang matinding emosyon at labis na pagdadalamhati. Ayon kay Rufa,
tunay na masakit at heartbreaking ang pagkawala ng kanyang sister-in-law na si Alexa. Nagpahayag din ng kanilang pagluluksa ang iba pang mga kapamilya tulad ng nakababatang kapatid ni Rufa na si Raymond, gayon din ang mga kaibigan sa industriya ng showbiz katulad din ng Maxine Magalona at Anthony Pangilinan. Chino Trinidad. Pumanaw ang batikang sports journalist at executive na si Manolo Chino Trinidad noong July 13, 2024 dahil sa heart attack sa edad na 56. Isang malaking kawalan sa mundo ng sports sa kanyang pagpanaw, lalo na't noong May 2024 lamang siya itinalaga bilang bagong commissioner ng Sharks Billiards Association, ang kauna-unahang professional billiards league sa bansa. Sinimulan ni Chino ang kanyang karera sa radyo noong dekada 90 bilang tagapag-ulat ng sports segment sa DZRH. Mula sa radyo, siya ay lumipat sa telebisyon, nagsimula bilang sideline reporter para sa Vintage Television sa kanilang pag-cover ng PBA bago naging isang play-by-play commentator. Bukod sa basketball, si Chino ay naging kilala rin sa larangan ng boxing bilang isa sa mga pangunahing anchor ng Blow by Blow. Siya naging mukha ng sports coverage ng GMA Network sa loob ng halos 2 dekada kung saan siya naglingkod bilang boxing commentator at gumawa ng mga segment para sa 24 oras. Manny Castañeda. Isang malungkot din na balita ang bumalot sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas sa pagpanaw ng batikang aktor at direktor na si Manny Castañeda. Ibinahagi ni Film Development Council of the Philippines Chairperson Jose Joey Javier Reyes sa kanyang Facebook post on July 1, 2024 ang tungkol sa pagkamatay ni Direk Manny. Sa kanyang post, ibinahagi ni Direk Joey ang isang black and white na larawan nila at isang madamdaming mensahe bilang pag-alala sa kanyang kaibigan sa loob ng 61 taon. Hindi nabanggit ang edad, petsa o sanhin ng pagkamatay ni Direk Manny sa naturang post. Si Direk Manny lumabas sa mga pelikulang Aliw, Oro Plata Mata at Sana'y Wala ng Wakas. Lumabas din siya sa mga teleseryeng Makiling at FPJs ang Probinsyano. Bilang direktor, gumawa siya ng mga pelikulang Sa Kabilugan ng Buwan, May Isang Pamilya at Shame. Floy Quintos. Pumanaw ang direktor at manunulat na si Floy Quintos noong April 27, 2024. Kinumpirma ng kanyang kaanak ang malungkot na balita sa isang post sa Facebook. Binawian ng buhay si Direk Floy matapos isugod sa ospital dulot ng heart attack. Si Direk Floy ay isang multi-awarded playwright at scriptwriter na kilala sa kanyang malalim na mga akda sa entablado, telebisyon at pelikula. Isa siyang palangka-winning playwright na lumikha ng mga tanyag na dula tulad ng The Kundiman Party, Angry Christ, Grace, Fluid at The Reconciliation Dinner. Sa telebisyon, nakilala siya bilang direktor ng showbiz-oriented talk show na Star Talk sa GMA7. Ipinamalas din niya ang kanyang talento sa pagsulat ng mga pelikula tulad ng Darna ang Pagbabalik at Koronang Itim. Bilang patunay na kanyang kahusayan, naging creative director si Direk Floy sa pagbubukas ng 2019 SEA Games kung saan pinahangan niya ang buong mundo sa kanyang tatanging presentasyon. Amable Ticoy Aguilos VI. Pumanaw ang batikang filmmaker na si Amable Ticoy Aguilos VI ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya noong February 19, 2024. Siya ay 72 years old. Kilala si Direk Ticoy sa kanyang mga tatanging obra tulad ng Boatman, Ang Nianuwa na Sigurista, at ang makasisayang biopic na Rizal sa Dapitan noong 1997. Sa kanyang mahabang karera, nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ang mga gawad urian para sa Sigurista and Grand Jury Prize sa Brussels International Film Festival para sa Rizal sa Dapitan. Si Direk Ticoy ay nagtapos sa University of the Philippines at co-founder ng UP Film Center. Siya rin ang nagtatag ng Cine Manila International Film Festival. Mario Bautista. Nagluksa ang entertainment writing industry sa pagpano ng batikang manunulat at kritiko ng pelikula na si Mario Bautista. Binawian ng buhay si Mario sa Filipino Heart Center, Quezon City noong January 13, 2024 sa edad na 77. Ilang araw na lang at ipinagdiriwang na sana niya ang kanyang 78th birthday. Mula noong nagsimula ang kanyang karera noong 1976, kinilala si Mario bilang isa sa pinakamahusay at pinakakagalang-galang na manunulat at kritiko sa larangan ng showbiz hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Nakapagsulat siya sa halos lahat ng pangunahing publikasyon sa Pilipinas tulad ng People's Journal, The Manila Times at mga dating showbiz magazines tulad ng Movie Flash, Expose at Intrigue. Miyembro rin siya ng Urian Awards at Philippine Movie Press Club at naging instrumental sa pagtatag ng Star Awards for Movies. Sa isang Facebook post ni Mario noong October 26, 2022, ibinahagi niya kanyang saloobin tungkol sa kamatayan. Isang paalala na nais siyang huwag maging pabigat sa kanyang mga mahal sa buhay. Pumanaw siya ng mapayapa habang natutulog ayon sa mga ulat.